Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's medyo maglaylo muna tayo sa usapang Disney princess dito sa Pilipinas. Grabe po kasi ang social media ngayon. Yung mga Disney princess. Actually, princesses. Napakarami po nila, yung mga anak po ng mga politiko, ng mga kontraktor na mahilig mag-flex ng kanilang mga ari-arian. Na nako po, talaga naman pong sampal. Para tayong sinampal ng kahirapan. Pero mo magpiplex ng isang bag na pagkaliit-liit, ang halaga ay milyon. Wala ka naman malalagay dun sa bag na yun. Ilalagay mo to cellphone, credit card. Tayo, wala. Nakapal ng bag natin kasi panay resibo Tapos, panay 20 pesos yung laman. Sa kanila, credit card lang. Kaya kahit credit card, nakakapagbayad ng pagkain nagkakahalaga ng 700,000 plus na isang kainan. Grabe naman yun. So, iwanan muna natin yung usapin sa mga Disney princesses na yan. Ang pag-usapan natin si Prinsipe Abante. Prinsipe pa rin, mga kababayan. Ito pong si Congressman Benny Abante ay pinagtutulungan po ni Baste Duterte at ni Pulong Duterte. Dahil po sa issue ng 51 billion flood control na budget ni Pulong Duterte diyan po sa Davao. Kasi kine-question po yan unang-una ni Ping Lacson. Paano nagkaroon ng 51 billion na budget sa flood control? Ang isang distrito lamang. Imagine niyo 51 billion isang distrito. Okay sana kung isang probinsya 51 billion pero isang distrito, mga kababayan. Ang lupit. Grabe. 51 billion flood control budget sa isang distrito. Distrito ni Pulong Duterte. Sino ba yung nakaupo nung mga panahon na yon? Si Digong Duterte. Kaya yun dapat ang silipin ni Senator Ping Lacson. Kaya malamang nagkaroon ng ganong kalaking budget itong Davao 51 billion flood control project dahil yung nasa taas pinayagan. 'Di ba? Kaya dapat imbestigahan din 'yon. Senator Ping Lacson, dapat silipin niyo rin 'yon. Paano nabigyan 'yan? At isa pa, yung confidential fund dyan sa Davao. 'Di ba? Grabe mga kababayan, magkano lang dati nung wala pa si Duterte, nung umupo si Duterte bilang presidente, si Sara Duterte nandun sa Davao bilang mayor. Grabe mga kababayan. 450 million pesos ang naging confidential fund ng Davao. Tuloy-tuloy po ng ilang taon yon. From magkano lang, maliit lang na lumaki hanggang naging 450 yearly. So talagang maiisip natin, talagang napaboran itong Davao. Dahil hawak ng mga Duterte, itong Davao at ang presidente ay isa ring Duterte. So yun, nabigyan ng 51 billion na pondo, flood control projects, si Pulong Duterte. Ang problema, maya't maya, baha pa rin sa Davao. Hindi lang baha mga kababayan talagang grabe mga kababayan yung agos ng tubig So, 51 billion na sa distrito mo, wala pa rin nangyari. Baha pa rin. Anong ginawa doon sa 51 billion pesos na pondo? Yan po ang naging sagutan between Pulong and Prinsipe Abante. At ni Baste Duterte. Pero bago yan, isilipin lang natin ito mga kababayan. Ito nga ating napakasipag na Vice President. Talagang umiikot po yan sa iba't ibang lugar para dalawin ang ating mga kababayan, mga OFW sa iba't ibang lugar sa ating mundo, mga kababayan. Grabe, sobrang sipag. Mas marami pa itong field trip. Field trip tuloy. Marami pang basta trip. Diyan sa ibang bansa kaysa sa Pangulo. Grabe mga kababayan, Kaya tawag tuloy sa kanya BP Sara the Explorer. The journey never ends. Walang katapusang biyahe. Nung nakaraang March 12, The Hague. May 26, Qatar. May 30,
The Hague na naman, June 12, Kuala Lumpur, June 22, Melbourne, Australia, July 27, South Korea, July, bumalik siya sa The Hague, August 15, Kuwait, August 18, Paris, France, August 22, 27, 28, The Hague, at sa September 2021, sa Japan naman. Grabe naman si BP Sara the Explorer. Walang katapos ang biyahe, mga kababayan. Ako nagtataka lang, talaga bang siya ay concerned sa ating mga kababayang OFW? Hindi naman pinababayaan ng gobyerno. Di ba? Sabi nga ng iba, nangangampanya na Sara Duterte. Kinukuha niya na ang simpatsya ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Pero ako, iba isip ko rito, mga kababayan. Iba yung tumatakbo sa utak ko. Misa kasi, gumaganong-ganon yung utak ko. Hindi kaya may inaasikaso ito sa iba't ibang bansa. At hindi kaya itinatago na yung kanilang mga laman ng kanilang mga bank accounts kasi sabi ni di ba? Sabi ni former Senator Trillanes, ang dami raw laman Doon daw napunta sa mga joint accounts sila. Hindi kaya sinisimple ng ililipat-lipat. Kasi sa February next year, pwedeng matuloy yung impeachment. 'Di ba? At sinasamantala yung itong oras para nga alam niyo na, 'di ba? Para maikubli yung mga ebidensya. Ay lang naman naisip ko lang. Ilang naman naisip ko. Pero napakasipag, grabe palakpakan natin naman itong ating Vice Presidente. Napakasipag naman talagang mahal na mahal niya ang mga OFWs at nangangampanya na. Wala tayong magagawa. Trip lang yan, mga kababayan. Mahilig siya sa trip. Kaya pagbigyan nyo na. Kaya lang sayang yung paswelduhan. Sayang yung sweldo natin dito. Well, anyway, balik tayo. Ito kasing si Basta Duterte ay nagsalita. Sinabi niya yung flood control investigations na nangyari, isa lang daw PR. Ibig sabihin, nagpapapogi lang daw si Presidente Bongbong Marcos. At ito naman ay sinagot ni Prinsipe Abante. Pag yung issue na yan, wala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko. Hintayin mo lang. Wala daw makukulong na congressman o mga politiko. Tingnan natin. Abangan natin. Huwag ka muna magsalita ng tapos Basti Duterte. Abangan natin. Baka magulat ka. Masampulan yung kapatid mo. Baka kainin mo yung sinabi mo. Kung walang makukulong sa mga flood projects na yan, ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Sinagot naman ni Benny Abante, Congressman Benny Abante. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Yan yung sinabi ni Congressman Benny Abante. Bago mo sabihin na PR stunt, tanungin mo muna yung kapatid mong si Pulong Duterte. Saan napunta yung 51 billion na pondo para sa flood control projects dyan sa Davao? Hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Davao. Tanungin mo muna bago mo sabihin na PR stunt o pagpapapogi lang yung mga inilalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman mga kababayan, sumagot din itong si Pulong Duterte. Ito mga kababayan, sabi naman ni Pulong Duterte dapat ba siyang tawaging congressman kung hindi naman siya nanalo? So yung kanyang banat dito kay Kong Abante ay hindi po kumbaga walang kinalaman doon sa issue ng 51 billion na flood control projects diyan sa kanyang lugar. Talagang iniiwas niya mga kababayan. So iba yung banat niya. Dahil nga sinisita ni Congressman Abante yung 51 billion na proyekto dapat ng flood control sa Davao, itong sabi niya ni Pulong, dapat ba tawagin congressman ang hindi naman nanalo sa boto ng kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat itawag sa kanya, hindi congressman.
At alam ko na sobrang busog kayo ng Makabayan Black para sa inyong talent fee bilang mga tuta ng inyong amo sa Kongreso. Ayun yung sabi ni Paulo Duterte. So ano to imbes na sagutin niya yung issue tungkol sa 51 billion, nangyayari na may personal. Ganito po yung style ng mga DDS, mga kababayan, dahil nga wala silang maisagot sa issue. Ang binabanatan ay personalidad ng mga taong pumupuna sa kanila. Bakit kayo ganyan, mga DDS? Sanay na sanay kayo sa ganyang style. Sanay na sanay itong mga DDS sa ganyang style Imbis na yung pag-usapan yung issue, babanatan ka, sabihin pangit ka. At tulad nito, hindi daw siya congressman dahil hindi naman daw siya nanalo. Kung hindi siya nanalo, bet siya nakaupo dyan. Di ba? Kung hindi siya nanalo, bet siya nakaupo dyan. Ibig sabihin, siya ang diniklara ng COMELEC, so siya yung panalo. Parang ito, mga kababayan, itong Duterte Youth Party List. Wala na, pinagtibay na ang pagkansela sa Duterte Youth Party List registration. Ibig sabihin, sila ay nakakuha ng mga boto pero meron silang mga violations. So sila po ay hindi na po kinilala bilang panalo po sa party list. At yung kanilang registration ay tinanggal na po ng COMELEC. Kaya iyakan po ang mga DDS. Ayan ipinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang pagkansela sa registration ng Duterte Youth Party List sa botong 511. Sa kanilang 10-page resolution, kinatigan ng poll body ang desisyon ng COMELEC 2nd Division noong June 18. At talagang sinabi rito na no cogent reason to depart from or reverse the ruling of the Commission, yung 2nd Division, nung nakaraang June 18. So, goodbye. My teacher, goodbye. Goodbye po dito sa Duterte Youth Party List kasi tingnan mo naman, youth pa ba yan? Si Cardema, youth ba yan? Si youth? Baka youth. Hindi youth. Yan si Cardema. So yan ang sinasabi natin. Kasi pinupuna ni Pulong Duterte, hindi raw nanalong congressman. Pwede ba yun? Nakaupo ka nga kung hindi siya nanalo, di sana wala siya dyan sa Kongreso. Di ba? So yun, mga kababayan, ako po ay talagang umiinit ang usapan ng 51 billion flood control project niya sa Davao City. At mukhang nasisilip na po talaga, kahit si Ping Lacson po nasilip na yan So yari ka, Pulong Duterte. Kaya kay Baste Duterte, tingnan natin kung PR lang ng presidente yung pagabulgar sa katarantaduhan, mga pagnanakaw dyan sa flood control projects na yan. Dyan sa mga ghost at mga substandard palpak na flood control projects na pinondohan ng pagkalaki-laki bilyon-bilyon. Kaya abang-abang tayo. Baka magulat ka na lang, Baste. Ang iniimbestigahan na kapatid mo. Ewan ko lang, baka pagdating ng investigasyon, hindi siya magpakita o dyan sa investigasyon. Diba? So, ayun lamang po muna, mga kababayan, ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.